Maayong gabi kanyang tanan atong pinangga nga mga kapaglaom o sa atong makaigsunan o sa tanang mga kahigalaan nga nagasunod sa atong programa sa Takna sa Pagtuon. O sa dili pa kita mo padayon, ang ato nga pagampo ihatag kini sa atong guest usab karon dinhi nga si Pastor Joy Coligado, ang ato nga Youth Director dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference. Magambot ta mga kapaglaom. Labing gamhanan, balaan mo nga Dios. Karon nga gabi Ginoo, among sugdan sa pagtuon kining leksyon nga magkapatasig kanamo, makapaligon kanamo sa among espirituhanon nga pagtubo. Samtang kami magatuon Ginoong Dios, kauban sa among mga kapaglaom nga naminaw karon, makahatag kini kanamo kadasig nga makapadayon kami paingon diha sa langiton nga puluyanan nga magitaga alang kanamong tanan. Palangini kami dinhi sa Hope Channel. Walay mga kabilinggan, gitugot ng kalinaw, kalipay, ug ang gahom sa balang espiritu, magauban ka mo sa tanang panahon. Kaya mo na itugyan, na umang madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So karon Pastor Joy, dirita karon sa ato nga pagtuon sa ato nga lesson ining simanaha. Ang uluhan ni ini, the war behind all wars. So ang gubat sa tanan nga gubat, mo ba niya ang pagkasulti sa Bisaya? Kung unsa ning gubat karon nga nahitabo, doon na dyo'y sinugdanan. Yes, so kinimura og mooy mother of all wars. Mother of all wars. Ato sang basahon ang teksto makigsunan sa ato nga pagtuon. Atong makita sa Pinadayag 12, versikulo 8, 7 og 8. And war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon. And the dragon and his angels fought, but they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So, kung atong tanaon rin sa ato nga ato ang memory text for the whole week, atong nasabtan nga naigubat dito sa langit. So, kini mga gubat diri karon Pastor Joy, wala ni sila kanang murag mga anak-anak na ni sila gubat. Murag pattern dito sa langit. Unya, Michael and his angels. Michael, this represent Jesus. Unya, ang dragon, this represent Lucifer. Unya, there was war between the Michael and his angels and Lucifer and his angels. Unya, nahitabo nga wala gyud sila midaog dito sa langit. Si Lucifer og ang iyang mga manlunda. Og wala na lugar nila dito. So muna nga gihulog sila nining kalibutan na. So, unsa may imuhang ikasulti ani Pastor Joy sa ato nga introduction sa ato nga lesson? Sa pagtuon ako ani nga leksyon, Pastor, warag naghatag nato ba og idea sa sinugdanan sa gubat. Okay. Usahay man gud na nato nga ang gubat ingkalit lang. Wala lang og mingguho lang durag nag-away diyan sila kundili kung magsugod na gani ang muilog sa gahom. Kung gusto na gani magpaila nga siya pod mo'y gamhanan kanang self-interest, self-extort kana pang pagpadako sa iyahang kaugalingon, mao'y hinungdan nga mugubat yun. Kay gibati man ni Lucifer nga gusto siya nga mulabaw. Okay. Gusto siya nga muilog, gusto pod siya nga mahimo pod gatahuron sa tanan. So mo'y nahitabo nga naggubat dito sa langit. O kini nga gubat, munang kung unsay gubat dinhi sa kalibutan, Pastor, bisag sulod sa tong iglesia. Gubat gihapon. No lang gyapon parang sa great controversy. Yes. Magsugod yun na sa atong kaugalingon nga gusto kanang mura bitaw atong ilogon ang gahom, gusto na tapod nga mulabaw, gusto nga mas kita mo itan-aon, mao nang musunod yun ang gubat. Mao ni nga gubat, mo nang gigiuluhan pa lang din the war behind all wars. So kung unsa ning gubata karon, mao ra ni isang gubata sa sinugdanan dito sa langit. So kini mga gubat nato karon mura og dili mura kundi na pattern siya na pahitabo dito sa langit. Now, atong tanawon di makiigsunan, nga mong yung mga pangutana nga, gano'n man nga, diabot man nga panahon na. Nga dapat dito sa langit with all perfection sa paghimo sa Ginoo sa tanan nga butang, ganong nahitabo man nga na ay Lucifer. Unya si Lucifer, ngano nag-rebellion man siya dito sa langit, wa baka ni siya
mamatik di sa ato nga Ginoo nga niabot ni nga gihunong na lang ni o kay imagine ni mo di mo ma-imagine ba nga ang langit nga usa ka lugar nga balaan perfect in everything sa paghimo sa Ginoo, even si Lucifer nga gihimo sa Ginoo is perfect from beginning. Unya it just so happen nga nag-reveal din ni si Lucifer, unya dunay kagubot ang natigaw ang kabalaan dito sa langit. Mura na nagsatong unahuna ba na to, Pastor ba? Nga dilid ay perpekto ang pagbuhat sa Ginoo kang Lucifer. Yes, kana siya mo usa ka pangunahuna. Mingguho man nga ngano man nga ming-abot man saya ang pagrebuild, ngano ming-abot man siya ang pakigubat sa Ginoo. Kay kung hingpit pa lang iyang pagbuhat, dili yun na mahitabo. Usa pagkahitabo nga sa usa ka lugar nga wa masayod kung unsay sala, way masayod kung unsay dili maayo, puro gyud maayo. So nagpasabot sa unhuna sa tao nga imposible na. No, imposible kung kita'y magsabot, Pastor. Oh, yes. Pero ang atong nga leksyon, perti kayo nga bugata kay ang Ginoo manggod gugma. Okay. So rin na to makita nga kining nahitabo nga dunay pag-rebellion ni Lucifer dito sa langit. Nahitabo ni siya kay gihimo manggod sa Ginoo si Lucifer nga usa ka angel, usa ka archangel nga gihatagan og kanang kanabitawng freedom nga makapili sa matarong og sa dautan. So si Lucifer gihimo sa Ginoo in a perfect beauty, pero naa siya kaugalingon nga decision sa paghimo sa kanunay sa pagsunod sa kaubuton sa Ginoo og pwede po niya nga masupak. Kay nagpasabot nga gihimo sa Ginoo si Lucifer nga dili usa ka robot. Nga ang iya lang yung trabaho kay giprogram na siya daan kay di ba ang robot giprogram na siya daan. Mo lang yun na iyang himuon, pero dili ingon ana ang ato nga Ginoo. Gusto si Ginoo nga ang iyang creation, ang iyang gi-create nga usa ka angel, archangel, the highest of all angels in heaven, nga musimba sa iyaha, mu worship sa iyaha, mu daig sa iyaha with the expression of love. Dili kay kanang muraog na automatic na lang yun nga iya na lang yun ang himuon forever and forever, nga muraog mechanical na siya nga pamaagi. Dili na out of loyalty, love, and adoration sa Ginoo. Murag sa akong pagsabot ani Pastor, mga kapaglaom, nga ang pagbuhat sa Ginoo kang Lucifer, dili lang kang Lucifer ha, kundi sa tanan nga mga manulunda. Yes. Nga dunay kagawasan sa pagpili. Yes, the freedom of choice. Freedom of choice, yun, no? The freedom of choice. Gani sa ilang pagpili, kung musunod ka sa Ginoo, sa to pa imong gisunod ang murabag mo carried away lang, Pastor, ang imong love sa ga-create nimo. Kanabang gibati nimo nga mosunod ko niini tugod kay dalipay ko nga iya kong gibuhat, iya kong gigugma. Murag mosunod lang siya. Pero sa side ni Lucifer, bisan og di po kumukuha na to, Pastor, og wala siya malipay nga gibuhat siya, pero in the long run sa iyahang pagkinabuhi dito, nabati niya nga, uy, gusto po ay ko nga mulabaw, gusto ko mura og mo pariha pag kuanin niya kay ning abot siya una ang self-interest. Munay kadang ang iyang gusto ba nga gusto siya nga mas tan-awon siya nga siya po ang simbahon. Kay pagtanong sa imo nang gigisulti ganiya nga gi-create ning mga manulunda si Lucifer aron to worship God, the creator of all. No? So sa pagbati ni Lucifer, pwede nag-ingon siya nga, uy, dapat ako po, nalimtan niya, Pastor. No, in my own understanding, nalimtan niya na nga prinsipyo, gagihimo na siya. So muna yan hitabo, no? Si Lucifer, gihimo siya nga pinakataas kayong rangko sa tanan nga manulunda. Ang record sa Bible, o record sa Great Controversy, si Lucifer mo'y makasulod dito sa Council of God. Sa the Council of the Godhead. Sa ito pa, kung magkisig tao Godhead, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So ni sila ang naa dito sa Council sa Godhead.
Unya si Lucifer ang makasulod dito sa Holy Hill, sa balaan nga bungtod sa Ginoo. So, iyang nakita nga makasulod o gawa sa man siya dito sa council. Kaya siya gud ang pinakatasog. Sa ato pa na, mura og general sa tanan nga mga sa tanan nga mga anghel dito sa langit. Muna iyang nga rangko taas yun kayo. So, andun na siya access kanunay. Now, iyang nakita in the writings of Ellen White nga siya naman ang pinakataas kayo nga manulunda. Gusto po siya nga simbahon po siya sa mga manulunda. Sama sa pagsimba sa mga manulunda sa God the Father, sa God the Son, and God the Holy Spirit. And especially sa kang Jesus, who is God the Son. Gusto siya nga ang iya pong gustong agawon ang honor na nabilong sa Ginoo. Gusto po niya nga agawon niya o gisimba ninyo ang Ginoo. Ako nakasulod man ko silang council. So inyo na po ko nga apilon na po ko niyo na sa pagsimba. So unya as we really study makaigsunan, as you read the Getron controversy, si Satanas o si Lucifer murag nakuan siya kana nagtanom siya o mga panghunahuna nga ang mga manulunda sa langit mahimo sila nga madiskontinto sa pagpangulo sa ato nga Ginoo. Tungod na sa iyang pagpili, Pastor. Ato yung ibutang nga ang sala dili kabubuton na sa Ginoo nga moabot ang sala. Dili na sa iyang nga plano. Dili na sa iyang nga gusto, kundi sa gusto na ni Lucifer tungod sa paghatag sa Ginoo sa pagpili. Kani nga atong leksyon, Pastor, ako lang ikotro. Yes. Nag-ingon din itong leksyon nga, ang pagdumili sa gahom sa pagpili, mao ang pagguba sa abilidad sa paghigugma. Yun di, og ang pagguba sa abilidad sa paghigugma, mao ang pagwagtang sa posibilidad nga tinuod nga malipayon. Ang Dios mindaog sa atong pagkamaunungon, pinaagi sa iyang gugma. Sa to pa, kung imong walaon ng gugma, kung imong walaon ng pagpili, kung imong walaon pagpili, di ka malipayon. Kaya kung dili ka, murag tanang buot, ditros pikas, bisa sa banag asawa, Pastor. Kung imong tanaw nga kung siyalay pirmi magbuot, wa na kay katungod sa pagpili. Murag mayon ko nga, wa man nilami ning panahon na, wa man nilawi ning pagka... So, sa ato pa ito masabtan rin nga, even though gi-create si Ginoo nga perfect sa beginning si Lucifer, doon ay probability. Doon ay probability nga because of the freedom of choice, si Satanas makapili siya nga dili niya sundon ang Ginoo because of the freedom of choice. And that is likewise, kung mo advance pa ta sa pag-create po sa tao, nga ang freedom of choice, nahimo po dako nato kayo nga problema, kay instead nga musimba ta si Ginoo ni biya sa pagsimba sa Ginoo pagtuman siya nga kaubuton. So ingon ani gihapon ang nahitabo makigsunan. That is why usa sa mga mystery sa daghan nga mga misteryo, usa ni ana the mystery of sin nga misulod dito pagyud sa langit makigsunan. Of course dili nato na siya matugkad gyud siya, pero that is one of the mystery nga naabot dito sa langit nga si Lucifer with his jealousy ngadto sa God, sa ato nga Ginoo, mao ang naghatag kaniya og dako kaayo nga resulta sa iya nga pagpili nga gihulog siya dinhi sa kalibutan. So again, the mystery of sin is a mystery lagi din na siya makigsunan, din nato na matungkad. Maybe when we will be in heaven, siguro sa ato karon nga finite mind, kalibutano na itong puna dili magkabuot, pero tuan na ta dito sa langit, siguro nanatay kaalam nga ma-explainan ta si Ginoo nga ato nang masabdan. Pero ang point is, there is this war in heaven, unya gitagaan o kahigayunan si Lucifer nga mo balik siya sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, o mubalik siya sa ideal nga gihimo sa Ginoo nga iyang buhaton sa iyang kinabuhi, ingon nga magluyal
ingon nga mag-faithful siyang creator along with his angels. So, ingon ani ang nahitabo mga kaigsunan. But again, God will not take his dili kwaon sa Ginoo kanang freedom of choice ato. It was kana bitawng kanang freedom of choice gihatag si Ginoo. It was a way of saying that God loves us, nga sa iyang paghigugma nato, nga iyatang gihugma nga makahimo gyud ta nga og moalagad man ganita niya, kanang alagad ta with love, with kana yung pagkamatinod-anon. Parang naaba kay kabubuton ba nga musunod, no? Yes. Dili kay ming sunod ka kay mo na sistema sa imuhang utok. Wala kay program. Wala gi program daan nga. Mo na yun ang dagan. So wala dili ka malipayon kung ikaw pod nga mo ra yun na, murag dili ka malipayon. So gibutang na sa Ginoo mga kapaglaom aron magmalipayon ta sa pagpili sa atong gugma diha sa Ginoo. So mao na ang diha sa atong aliksyon. So tungod ana makigsunan, there ni sulod ang jealousy o ni sulod ang dako kayo nga problema tungod kay si Satanas. Iya namang gi-assert nga I want to become like God. Unya even above God ang ihagyud nga punto nga above the throne of God good maghimo siya sa ihapon nga trono. Sa to pa grabe na gyud kayo kana nga pagkasulti. I think that is in Isaiah mga hinigugma kung makiigsunan. So niabot ang word dito sa langit. And ato nang mabasa diri sa I think that is in here in Revelation chapter 12. Napod sa Ezekiel, Pastor. Yes. Atong di lang ako sugdan sa 12. Okay. Dire lang ko sa 14. Nagyon diri, you were an anointed guardian cherub, a placed you. You were on the holy mountain of God, the midst of the stones of fire you walked. You were blameless in your ways form. The day you were created till unrighteousness was found in you. So till iniquity, no? Sa uban nga version. So imong tanawon perfect yun. Perfect yun. Amo na nga mystery yun siya ang sala tungod kay perfect yun. Wala yun na siguro I don't know. Sa ako na pastor, share yun na sayo doon na. Kung dili na to o tingkayon yung pag-ayo gano nabuhat na ni Lucifer. Kay siya magod nang nagbuhat. Gawas tingali kung kitay gabuhat, mautingkay nato ga tungod magod ani. So dili po nato pero ang ato nga leksyon pod, ang Bible nagsulti tungod sa jealousy. Yes. Tungod kay gusto siya mohilog, mo'y sinugdanan. So jealousy. So isud yun ay kaya ng jealousy, no? Kaya bisan gani sa ato ang ato karon nga panahon sa magtiayon, jealousy, grabe kayo. Bisan sa atong pagpanarbaho, kung na kay jealousy, nga kanaman siya nabutang, niya ako mo'y wala, niya mas bright pa mong kuani. So, you see, jealousy makiigsunan, dako yung kaini siya o kadaot sa ato ang kinabuhi. Bisag kita lang gani ang mo-analyze, Pastor, in our own perception din is kalibutan, nga daghang ganing away, lalis kung na jealousy. Dili lang sa balay, dili lang sa atong gobyerno, dili lang sa community, bisan sulod sa atong iglesia. So, ingana mga kaigsunan, so kung mabati na nato ni, dapat atong ibalik, atong handum, ato bang ibalik ang panglantaw, unsay nahitabo sa langit. At least mahatagan nato og reconciliation diha sulod sa atong iglesia mga kaigsunan. So, jealousy. So, kung ang jealousy na gani mo patigwabaw, expecta makaigsunan nga naay kagubot. Kagubot. Pero kung makita na to na sa atong kaugalingon, murag jealous man ko, so we have to remember sinitabo dito sa langit. I should not be jealous. What is due to me is due to me. Ana lang yun siguro atong kung sa sa imo po na. O ihapon na. Kay diri sa atong lesson, ingon dre, Lucifer a created being. Diba? Gi-create mo siya si Ginoo. Desired the worship that belongs only to the Creator. So, mo din ni usa ka problema. Kay ang iya nga para sa Creator, gusto po niya nga ihapon, ilogon po niya. Pero ako lang may imagine back, you are only created being. Ako may ga-create nimo. O niya, pag-create na ako nimo,
imo nang ilugon ang ako nga honor, imo nang ilugon ang ako nga posisyon, imo nang ilugon ang naasa ko So, mao ni ang problema ni Lucifer. Kay gusto niya nga maglabaw pa siya sa Ginoo. And he attempted to usurp God's throne by questioning God's authority. So, gi-question niya ang authority sa Ginoo. So, ato na makita rin nga, yan ay kon nga, God is not fair, God is not kind, or dagan kaya siyang mga kanabitang o sa dili pa na maghimo og kudita, di ba na pa na siya mga apil, mga hangyo pa mga negosasyon adto sa mga tao dito, nag-instigate na siya sa mga tao, iya nang gi-plot gyud niya og ayo gyud ba aron dunay uprising mahitabo. So mo ni ang gihimo ni Lucifer. So iyang gi-plot ang mga tao nga magrebilde sa Ginoo, iyang gi-insinuate ang mga tao aron nga mo question sa authority sa Ginoo og ni successful ba gyud siya na. Gani pa sa atong leksyon. Grabe biya kayo ang Ginoo ba ako nakita din ni pastor nga. Gipakita po niya ang gugma gyud ngadto kang Lucifer bisad nagsugod siya sa pagrebilde. Gani nga atong leksyon din although ingon din nga the heavenly councils pleaded with Lucifer. No? Pleaded with Lucifer. The Son of God presented before him the greatness, the goodness, the justice of the Creator, and the secret and unchanging nature of His law. Gipakita gyud no? Pero tungod tingali sa ihang desire. Kani sa ato lang yung motive na gyud nga gusto na gyud nga sa interest gyud nga mas successful gyud ko ani. Morning nahitabo nga sa ihang interest in fight pod ang si Michael tungod kay sa pagpresent musukol naman siya nga dili na sa to pa kundunay pag-ilog kundunay resistance sa to pa dunag yun nay commotion so mo nang dito nagsugod ang gubat. Guys, tong leksyon din mahulog ba ni siya og physical nga sa ato pag ginubatay ba sinuntukay but usa ka nga klase, but in ato nga leksyon ma-physical og labi na sa spiritual side. No, nagkigubat si Lucifer sa Ginoo og ang Ginoo nakigubat og nag-fought pod si Lucifer, pero ang kanindot dinhi pastor kay sa ilang paggubat si Lucifer gyud ang napilde. Nawala gyud dito. I believe dili gyud gusto ni Michael and his angels, dili gyud tuyo sa Ginoo nga doon ay mahitabo nga gubot dito sa langit. Gusto siyang order. Kada ba hanay, plastar. So, muna nga, ipatawag sila sa council. Ang council pa yun sa mga manlulunod dito sa langit with Michael, ni pleaded yun, Jesus, the Son of God. Nga, please return, balik mo. O pareha itong paglibin-libitaw sa una sa ito, pagkudita sa ito. So, doon ay plead sa gobyerno nga, balik na lang mo sa gobyerno, surrender mo, kay accept mo. Pero, kung mo padayon yun ka, so, dili pud pwede nga himuon si Ginoo nga itolerate niya ang kagubot. There must be some kind of cleansing dito sa langit. There must be some war nga physical yun, nga nahitabo, nga kay, the suggest nga physical yun, kay wala na lang may kabutangan nila dito. Niya, gihulog man yun sila. O sa to pa, there was that physical yun, nga pagkumbati yun. O niya, of course, only 1/3 lang sila sa population dito sa langit. Niya, majority, yes, Ginoo. Niya, of course, mas gamana ng Ginoo, kay i-create na gud ta, di ba? O naman sa itong leksyon ba, Pastor Baingon, Lucifer deceives. Yes. sa Lunes, Lucifer deceives, Christ prevails. Kasi gwapo nga terminology aning deceives ka, Pastor. Ilan. Sa common, perting ilara yun. Nailad siya sa iyahang kaugalingon. Kana bitawng super bilib bitaw ta kaya sa tong kaugalingon. Nga dili ta mutuo ni bisan kinsa. Wala na mo raw og adat sabol na gyud kaayo ka. Og naamang gani kay tuhoan ng mga tao, katurapon nga basta kay murag mo pabura sa imong nahuna, pero the rest dili na ka mutuo. So when we are on that position, nailad ta sa tong kaugalingon. Kaugalingon. Nga nahuna ta nga
right sa tong kagalingon niya mo argue gyud ta nga kanuna tang right. Murag mo insakto gyud. Oh. Mo nay problema Pastor Joy og mo nay mahitabo sa tong kagalingon nga we believe nga we are always right. Wala nay ang uban sayop na sila. Mura ba og wala nay laing mura ba og wala nay laing nakahibalo ikaw ra gyud. Mura ba og wala nay lain nga masayod sa mga butang sa mga pamaagi ikaw ra gyud. Mo na kun dunay mosulti nimo murag mayon ka nga adili kanimo insakto bisag insakto pa to siya. Mo ni sa Lucifer deceives, no, gawas pa niya sa iyang pagka-deceive sa iyang personal kaugalingon niya, naka-deceive pagyud siya sa uban. Yes. So muna siya ang dako kayo nga problema kung mapariho ta og kinaiya ni Lucifer. Nga we believe nga murag kita na lang yun ang insakto o niya dili na ta maminaw og counsel. Imagine ha, gitawag siya sa councils of angels ito sa langit, kauban sa iyang mga followers, i-counselan sila nga ayaw mo padayon na this will destroy the order din sa langit, and besides we are created being sa Ginoo. And we cannot grab the honor that only belongs to God. Di man na pwede nga ang imong creator, imong palabuan. Ako po'y creator din imo kong labuan. Murag di po siguro na magsirbi na, di ba? So, that happens sa kang Lucifer. Usapod sa mga reason ako nakita, tungod kay gihimo, mungod siya nga pinakaambungan sa tanan. Tungod siguro po na nga reason. Sa ako ating pagsabot, tanan mga nindot tong pagbuhat sa Ginoo, pero na it is something nga nakalabaw tingali siya tungod kay siya manggod ang overall pod nga head sa mga angels. Mo tingali po'y paminaw tingali niya warag dinturok ingo pa dinhi nga while there is no logical explanation why Lucifer, this perfect angel, should have allowed pride, jealousy to take in his heart and grow into rebellion against his creator. Satan's pride ripened into open rebellion. He accused God of being unjust, unfair. He infected the angels with these doubts and accusation. Naglibog ko ani Pastor ba? Nganong iyang ginan og unjust and unfair. Nga kung buot niya sabtod, mura og special o pinasahi gani kayo siya. Yes. Kaya imagine ha, sa tanan nga mga manunda, siya rin makasulod dito sa balaan nga lugar si Ginoo. Nga makatunob dito atong mga very holy kayo nga usa ka ni lugar. Kani sa ako pagsabot unsa kay bot ipasabot niya pangingon na nga he accused God of being unjust and unfair. Iya baning gi-refer ngadto siya molunda nga dili pod naparihas sa iya or unsa kani nga unfair or unjust, posible makaingon siya unfair and unjust tungod kay iyang pagbati dili siya maparihas sa mga manluna. Sa gadasan. Yes. Gadasan. Muna yung siya, it's unfair. It's unjust. Kay gusto siya, nga ako, equal ko ninyo. It's unfair. Okay. It's unjust. Yes. That's the cause nga ning conflict dito sa War of Heaven. Kay dili man puti paso tugon niyang unjust, tugon manulunda. Di man, kay taas man siya. Taas man siya. So, possible, dili sa Godhead. Giingon man ko sa adlaw nga Sunday, nga ang honor nga iya sa Ginoo, ang worship nga belong sa Ginoo, gusto niyang kaon. Munay burag sa ako pagsabot pasubunay unjust and unfair kay dapat napod iya. Dapat okay ako man ang general. So sa to pa kinahanglan nga i-worship sad ko. Unya nganong kamura may worshipon niya ako dili ko nga makasulod magani ko sa inyong council. Unya nganong dili naman ko wa man ko'y appeal. Pero kung imo naon maayo kayo na nga privilege nga nakasulod na ka dito. Pag ako siguro na nga bisag usa lang ko sa mga manulunod dito sa langit, dako na kay na nga kay gayon na, di ba? Sa kwa ba na basa sa ato para din appeal siya sa committee pero wa siya labot sa pagbutar. O si tawag ka na, warag ka visitor. Visitor ka. Pero dili bot i-visitor, wala kay appeal, kung dili, wala bagnay something nga nagilabaw pa nimo. Wala ba? Bot pa na nakasulod na ka dito, kibalo na ka sa access dito, okay na kayo na, may balo ka kung sa'yo mga hitabo. Imagine, siya pa ang pinakataas nga archangel.
Unya natural na siya pagmando sa mga manulunda. Udako na kay na ni mga nga pribilyo. Pero mo lagi na kay ang iya namang gungkwaon ang worship, ang honor nga belong sa Ginoo. So I think dili na gyud ma-take sa Ginoo nga hasta pa ang honor nga para sa Ginoo iha pangakwaon. Gani pastor, ang atong eleksyon nagsulti gyud nga ni adtong gubat, the great controversy dito sa langit, ang gubat dito sa langit. Oh, yes. Gitagaan og katungod ang manlulunda sa pagpili. Walay neutral ground yantong panahon na pastor. Yes. Ang tanan mo pili. Saksi sila. Katong gipatawag sa tungingon bitaw nimo pastor nga atubangan sa council, gipaatubang sa tanan. Ditong panahon na gipapili siya, gipapili ang manlulunda. You need to decide. Dili ka pwede nga maghulatan ta tingali ani Brad nga kung unsay mahitabo dun lukso ta dre kun dili ang pagpili gyud choice gihapon wala gikuha sa Ginoo bisan ka na nga choice gibutang pud sa Ginoo didto kang adan og kang iba sa pag-create niya. So we have to make a choice giyon sa atong lesson. We too are to decide. To be clear which or whose side we are. So mo po ni ang gihimo dito sa langit. Okay, gitagawad sila sa council which side you are when everything was made clear. Open kay to wala discussion yun. Okay, pag humana og discuss, okay, which side you are? Are you for us? Pero siguro ang imo gubak sa Ginoo. Sa diha nga dili gyud mo madala gyud nga mo reconcile gyud sila, then gipahunat na gyud sila. Niabot na gyud sa punto pahunat. Karon asa man mo ani. So ang 1/3 sa manlulunda sa langit, they go with the side of Lucifer, and so there was war in heaven. It means nga ang freedom of choice magpili gyud ta og asa ta. So kung i-apply nato ni sa atong pagpangalagad makaigsunan sa pagkaron, we have to make a choice. Sundon ba nato ang Ginoo? Sundon ba nato si Lucifer? Sundon ba nato ning kasuguan si Ginoo? Magrebildi ba ta sa kasuguan si Ginoo? So naagibutang sa ato ang decision mo nang ang dako pud nga struggle niya pud sa ato nga una-una sa atong mind. Simple, dili man jud siya ingon nga kanang lisod buhaton pastor kay mo decide ramang ka. Yes. Diha sa Ginoo. Kay kung mo decide ka diha sa Ginoo, kini tanan mo sunod. Okay. Ang pagsunod mo sa kasuguan, ang imuhang pag mahimok kang sulundon, pero ang mahitabo lang kung ang imong unahuna nga mas i-control pa nimo ang plano sa Ginoo nga murag naa kay kaugalingon nga plano, naa kay kaugalingon nga pagpili nga dili uyod sa Ginoo. Mao nang dito jud ka walay kundi pastor nga neutral ground mga kapaglawom. Dili ka pwede mingon nga diri lang gusto nga mugulat-ulat lang ko kung sa mahitabo. Bunang ang atong nga leksyon sama sa kang Lucifer o sa mga angels niya, gani pila ganito yung natambog ko to pastor bro, 1/3. No, ubay-ubay gyud pod. No, pero sa diha gagatan-aw ko, mas daghan pod ang mintuo. Yes, daghan pod ang mintuo. Ubay-ubay pod kayo ang mintuo. I think this is the same appeal sa diri na sa sitting na nato sa kalibutan. This is the same appeal ni Joshua. Ingon si Joshua sa mga katawhan sa Israel, kinsa man inyong sundon? Ang God ba sa mga Amorites or the God of our fathers, di ba? So pagpili kamo karon, sundon man ninyo ang Ginoo o ang mga Diyos sa mga Amorianon. So choose you this day whom you will serve. But to me and my God, ingon si Joshua, we will serve the Lord. So choice makaigsunan is very important. Nining ato nga panahon kay kung dili ta mag-imo og pagpili na Sigurado makaigsunan kay wa man gyud neutral ground. Wala may purgatorio ani kang pagkapaingnan. So dili jud ka man neutral. Either you are on the side of God or you are in the side of Satan. So kini nga atong lesson nindot jud ni kayo makaigsunan. The wars behind of all wars, it started in heaven and this is escalating. Escalate din sa atong kalibutan. Siguro kini mga wars nga itong nakita, mo na ni siya, mga example. And of course, the war makaigsunan sa ato nga huna-huna. In the great controversy nga naa sa ato nga atong huna-huna makaigsunan that Satan and Jesus is fighting makaigsunan.
Unya ang ato lang magpili ta asa matang mo choice, musunod ta ni Jesus o musunod ta ni Lucifer nga who is struggling makigsunan nga niya sa ato nga mga pangunahuna. Kay ang great controversy niya amang god sa ato nga unahuna. There's a choice. Oh, there is a choice. So, ingon na Pastor Joy. So, can you give your last word kay murag apikin natong panahon? Ang ato nga, ang ako alang ikasultis to mga kaigsunan, lisod na to na pilion, pero gipili na daan sa Ginoo ang maayo nga pamaagi aron atong sundon. Simple lang mga kapaglawom, atong pilion siya. Kay kung ato siyang gipili, maanggo jud nato ang kadaugan. Yes. Doon na may war. Unya, Satan and Jesus is on the opposing side. Pero si Jesus, iyan ang gidaog makigsunan dito sa langit. So, nganong mo pili man tanang pildi? Pildi. So, diri na ta ng daog na daan. O niya, ganti pas kaluwasan, makasulod ta sa langiton nga puloyanan. Daghang salamat makigsuunan, mga kapaglahom sa inyong pagsunod. With Pastor Joy, karong Merkulis, kami lang yapon siguro ang mga kuyog o hangtod pa siguro sa Friday. Kaya nga itong mga kauban, tuwa pa sa pagpangwali o ato silang iampo. Atong ido ko atong ulo sa pagampo sa pagtapos. Ginoo, salamat gid kayo nga nini gabi una among natun-an ang leksyon gikan sa Sabado sa hapon o hangtod ni gabi una. Daghan kayo mga importante dinhi nga mga punto nga among nakatunan o napagi mga punto dinhi Ginoo nga wa man namo siguro matandog pagyud. Pero pinaagi sa pagbasa namo niini sa among mga puloy-anan sa makapaglaom nga nagabasa sa leksyon, makakuha sila og daghan pa kayo nga mga mensahe nga buluwanon nga pinaagi ni nga kapalig-on sa matag usa namo ka pagkinabuhi nga mag-alagad kanimo Ginoo. Unya mahimo nga kaming tanan mupili kanimo kay ikaw midaog na sa imong pakig-away kang Satanas dito sa langit. Salamat kayo Ginoo nga imo ming ubanan sa among pagkinabuhi. Kay amo ikaw gipili nga Ginoo ug Dios sa amo nga kinabuhi nga amoy among manluwas. Salamat ang imong panalangin among mabatnan kay amo ning giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.